Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So today, let's sing to God our praise. Not halfway, not holding back, but with everything we have. Amen? Everything we've got. No matter po ano man ating mga experiences no itong nakalipas na mga araw, narito po tayo ngayon, and this is enough reason for us to sing praises to Jesus. Amen? So let's have this joyful declaration. Jesus, all to you. Amen. Minsan pa po natin palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God.
Praise the Lord. Thank you, Jesus. At bago po tayo magpatuloy at umawit sa ating next worship, gusto ko lang po i-share yung nabasa ko. Sabi po, don't let your coffee get cold. Yan. Pwede rin itong reminder sa atin, sa ating faith journey. Dahil sa panahon po, di ba, meron yung mainit talaga tayo sa Panginoon. Pero may mga nangyari, may mga dumating na hindi natin inaasahan na overwhelm tayo. Na dinelay na natin ang Lord. Sinasabi na natin, later na ako mag-pray, later na ako mag-obey, later na ako mag-worship. Without realizing na once yung ang init natin sa Panginoon begins to fade. So today, don't let that happen. Don't ignore the moment while God is near. So as we sing, let this be more than just words. Let it be your response. Not later, not someday, but now. Respond while your heart is warm. So I'm inviting you to be ready. Choose to receive, choose to respond, choose to worship. Hallelujah. Dark the
The Holy Spirit
Panginoon, karapat-dapat kang purihin at pasalamatan. Ikaw ang Diyos na dakila sa lahat. Ikaw ang Diyos ng kahabagan. Ikaw ang Diyos ng kagandahang loob. Ikaw ang Diyos na tunay na nagmamahal sa aming lahat. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na aming pinagkakatiwalaan na hindi kami iniiwan at pinababayaan kailanman. Kaya kami nagpupuri sa iyo, Panginoon. Ang aming puso ay tinataas namin sa inyo at dinadakila ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. O, purihin ka, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Thank you so much, Lord. Thank you, Lord, sa patuloy na pagbibigay niyo po sa amin ng buhay at ng kalakasan. Sa mga pagpapalang patuloy niyo ibinubuhos sa bawat isa sa amin, kami po ito sa puso nagpapasalamat sa inyo, O Diyos. Thank you so much, Lord. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay hindi lamang makapangyarihan at dakila, kundi siya ay tapat at maaasahan magpakailanman. Ang aming Diyos, o ikaw Diyos, ay hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang iyong kasalita ay mapagkakatiwalaan at ang mga pangako mo ay palaging maaasahan. Kaya pinupuri ka namin ang buong puso, sinasamba at itinataas ang iyong pangalan. We praise you, O Lord Jesus. We glorify your name, O Lord. Hallelujah. Blessed be the Father, the Son, and the Holy Ghost. Praise your name. O Lord, gabayan niyo po kami sa araw na ito. At patuloy, Lord, nabuhusan kami ng kaunawaan sa pag-unawa sa iyong mga salita. Patubayan niyo po kami at buksan ang aming mga puso at gawin niyo ang aming mga puso na matabang lupa upang sa pagtatanim ng iyong salita, ito po ay mag-ugat at magbunga sa aming buhay. Kaya tinadalangin po namin ang iyong banal na Espiritu na gabayan po kami, Panginoon, sa umagang ito at buksan ang aming mga puso upang sa ganon makilala namin kayo ng lubusan sa aming buhay. Maraming salamat po sa umagang ito, O Diyos. Maraming salamat din sa aming mga kapatid, our brothers and sisters na kasama po namin sa araw na ito, na kasabay namin nagpupuri sa inyo, Panginoon, at naglilingkod sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Makitignan po ang ating mga katabi at sabihin natin sa kanila, pagpalain ka ng Panginoon. Praise God. Okay? Now, ngayon po ay dumako po tayo muli sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos sa umaga po ito. Okay? Okay. Nais ko pong basahin sa inyo ang aklat po ng Hebreo, Kapitulo 13. Subalit hindi po yan yung pinaka-verse po natin, pero nais ko pong i-share ito kasi ito po yung pinanggalingan ng verse na ating pong pag-aaralan ngayon. Okay? Sapagkat itong verse na ating pag-aaralan ngayon ay nagsimula na naman sa therefore. So sa mga tuloy, ating pong muna talakayin yung mga nauna. Okay? Sa Hebrews chapter 13, verse 11, ito pong sinabi, the high priest carries the blood of animals into the most holy place as a sin offering. But the bodies are burned out, but the bodies are burned outside the camp. And so Jesus also suffered outside the city gate to make the people holy through His own blood. Okay, bakit natin pinag-aaralan po ang bansang Israel, ang kanila pong
ang kanila pong mga seremonya tungkol po sa kanilang paano nila sinasamba ang Panginoon, paano sila lumalapit sa Panginoon, at paano pinag-aaralan natin kung paano sila nag-aalay sa templo para sa kasalanan ng mga tao. Bakit yung mga Hentil naman tayo, mga Israelita naman yun? Pero kailangan pong maunawaan po natin ito, sapagkat para maintindihan natin ano yung mga bagay na natapos at na-accomplish ng ating Panginoong Jesus. Di po ba meron po tayong kasabihan na mas mauunawaan mo ang kasalukuyan kung uunawain mo kung ano ang nakalipas. Amen? Tandaan po natin na ang ating pong pananampalataya ay nagsimula po sa mga Hudyo, okay? Sapagkat ang Panginoong Jesus mismo natin, ang ating Panginoon mismo, ay siya ay isang Diyo. At ang mga alagad, mga unang mga alagad, ay mga Diyo. Okay? At sinabi rin niya ng ating Panginoon, ang kasama nung kausap niya, ang babaeng Samaritana, ang sabi niya, for salvation is for the Jews. So, sapagkat ang mga seremonya na ginagawa po ng mga Israelita sa kanilang templo ay may kinalaman po sa mga bagay na tutuparin ng ating Panginoon at inubad na yun ng Panginoon. Amen? Ngunit dapat natin balikan para sa ganun mas lalo po nating maunawaan. Makita po natin dito sa unang larawan, nung bago pa dumating ang ating Panginoong Jesucristo, ang mga Hudyo, ito yung kanilang paraan ng kanilang pagsamba at kanilang pag-aalay sa Panginoon. Ang priest, okay, nag-aalay ang priest ng, sabihin natin, ng animals na walang kapintasan. Mostly ito po ay tupa. Okay? At ito ay pinapatungan niya ng kamay at pinapanalangin, isinasalin po, parang isinasalin sa sheep yung kasalanan niya at yung kasalanan din ng mga tao. Okay? At pagkatapos, ang gagawin po sa sheep na ito po ay kakatayin. Okay? At ang dugo ay dadalhin po ng dakilang saserdote doon po sa dakong taba ng manalang upang iwisik ito. Okay? Upang sa ganon, sa pamamagitan nito ay, sa pamamagitan ng dugong ito ito ay simbolo na nililinis ng Panginoon ang kasalanan ng Israelita, maging ang kasalanan din mismo ng priest, ng high priest. Okay? At pagkatapos, yung pinakakatawan niya, ito po ay sinusunog. Ang iba naman ay inilalabas sa gate. Inilalabas po doon mismo sa gate o sa labas upang doon po siya sunugin. Okay? So ito po ay tinupad na ng ating Panginoon. Ang iba naman po, ibang hayop naman po ay ginagawa po ng mga pulis, pinapatong nila ang kanilang kamay, ibig sabihin ito, sinasalin nila, parang sinasalin yung kasalanan ng mga tao sa goat, sa kambing, at pagkatapos itong kambing ay palalayasin, ilalabas ng gate, ilalabas siya dun sa gate at dadalhin sa wilderness sa ilang upang maligaw. Simbolo po ito na yung kasalanan ay lumayo na sa Israel, no? Ang iba naman po, ayon sa tradisyon, hindi na pinililigaw yung kambing, kung hindi, itinutulak sa bangin para hindi na makabalik. Okay? Ang ano po doon para hindi na makabalik. Okay? So lahat ng ito ay ritual na panlabas. Subalit ito ay tinupad na ng ating Panginoon. Amen po. Amen? Ang Panginoon, siya yung tupa. Ibig sabihin, He is the sheep. Siya yung tupa na pinaslang. Okay? Namatay para sa atin. Okay? Sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Okay? Kaya nga sabing gano'n ni John the Baptist nang makita niya ang ating Panginoon, look, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Okay? So yung ginagawa pala nila dati, simbolo lang yun, shadow lang yun, yun yung gagawin ng Panginoon, ito yung katuparan, ito yun. Okay po? That Jesus is the Lamb of God na namatay para sa atin to take away the sins of the world. Amen. At siya ay namatay outside the gate. So, namatay siya outside the gate sa labas. Okay?
bilang katuparan ng tinatawag natin kanilang scapegoat na inilalabas. Okay? Inilalabas outside the gate. Jesus also died outside the gate. Sa labas siya ng city namatay sa Mount of Golgotha. Okay? Doon siya namatay. Okay? Upang sa ganun, ito'y simbolo na kinuha ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Amen? Kaya siya namatay. At ang kanyang dugo ay nabuhos sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. So sa mga tuwid, since tinupad na ni Jesus ang mga pansamantalang shadow na ginagawa noon, since tinupad niya na, sa mga tuwid, wala na to. Amen po? Sabihin natin, wala na. Nandun na nga yung katuparan eh. Amen po? Ito yung shadow, ito yung fulfillment. Amen po ba? Yan. So sa mga tuwid, dahil tinupad na ni Jesus to, dati, regularly, naghahandog sila ng hayop, nakakatayin at nakalayin. Bakit? Kasi, ang hayop ay hindi naman talaga nagtatanggal ng kasalanan. Tinatakpan niya lang, okay? Pangalawa, hindi naman to perfect sacrifice eh. Okay? So sa mga tuwid, ang tao laging nagkakasala, kaya lagi sila naghahandog regularly. Hanggang sa dumating talaga yung katuparan. Amen. Yung fulfillment, which is the Lord Jesus Christ. At nung siya ay namatay para sa atin, yun ay minsan lang at sapat na at para sa lahat. Amen? Sa mga tuwid, tapos na to. Hindi na paulit-ulit gagawin niyo ng Panginoon. Minsan niya lang inihandog ang kanyang buhay. Minsan lang ng kanyang dugo ay dumanak para sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Minsan niya lang ito ginawa at yun ay sapat na at ang kapangyarihan ng halaga nito ay panghabang panahon. Amen. Minsan lang at sapat na. Amen? So tinupad na ng ating Panginoon. Yan. So wala na to. Eto na. Pero, mga kapatid, since the Lord Jesus Christ fulfilled all the prophecies of the Old Testament, at siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, at sa pamamagitan ng kanyang dugo, nilinis tayo sa ating mga kasalanan, at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayo ay nailapit niya sa Diyos. Therefore, ano ngayon ang gagawin natin? Hindi naman ibig sabihin wala tayong gagawin. Nangangahulugan po, kung meron man tayong sacrifice na gagawin, iba na. At dito po papasok ngayon yung verse po natin sa oras na ito. Okay? So, therefore na naman, okay, sabi rito sa Hebreo chapter 13, verse 15 to 18, through Jesus, what He did on the cross, okay, and what He did on the cross at sa kanyang muling pagkabuhay, through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise. Sabi natin, sacrifice of praise. The sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name. And do not forget to do good and to share with others, for which such sacrifices God is pleased. Have confidence in your leaders and submit to their authority, because they keep watch over you as those who must be given an account. Okay? Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you. Pray for us. We are sure that we have a clear conscience and desires to live honorably in every way. I particularly urge you to pray so that I may be restored to you soon. Now, may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing His will,
And may He work in us what is pleasing to Him through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Okay. Now, makita po natin dito, kung babalikan po natin, na ang author ng Hebrews, napakayaman ng kaalaman niya tungkol sa lumang tipan. Amen? Napakayaman ng alam tungkol sa lumang tipan. And at the same time, pinakita niya ang lumang tipan at pinakita niya yung mga sacraments, yung mga pinakita niya ang patungkol sa templo at pinakita niya na si Jesus ang katuparan nito. Okay? Yan. Si Jesus ang katuparan nito. Hindi naman ibig sabihin tayo po ay tinubos na ng ating Panginoon. Tinupad na ng ating Panginoon ang kanyang mga ginawa. Hindi naman ibig sabihin wala na tayong gagawin. Kung hindi, sabi rito, meron pa rin tayong mga sacrifices na ibibigay. But not the sacrifices noong sa Old Testament, wala na yun. Amen? Sabi po natin, wala na yun. Okay. Ano yung mga sacrifices na yun? Okay? At yun yung tatalakayin po natin ngayon. Okay. Ang problema kasi sa mga audience, nagsumulat po ng aklat ng Hebrew, ang problema ng mga Kristiyano, una sa lahat ay yung mga false teachers. Yung mga Judaizers, okay? Na pinipilit silang ibalik sa lumang tipan. Pinipilit silang ibalik sa lumang pag-aalay, sa lumang form of worship, form of ceremony na tinupad na ng ating Panginoon. Okay? Yun ang problema ng audience, ng author ng Hebrew. At pangalawa, ang isang problema po ng mga recipient ng letter ay na sila ay dumadaan sa isang persecution. Okay? Bagamat hindi naman yung talagang pinapatay sila, pero mabigat yung persecution. Amen? Kaya nga tinalakay natin noon na ipinakita sa aklat ng Hebrew yung mga heroes of our faith. Sila Abraham, sila Abel, tama po. Bakit sila pinakita? Upang i-encourage ang mga Kristiyano sa aklat ng Hebrew na kahit anong pinagdadaanan nyo, magpatuloy kayo sa pamumuhay pananampalataya. Gayahin ninyo. Tignan ninyo yung mga heroes ng faith natin. Amen? Kaya nga, therefore, run! Tumakbo kayo. Okay? Now, ngayon po, pag-usapan naman po natin, ano yung mga sacrifices naman, okay? O mga bagay na gagawin natin since tinupad na nga ng ating Panginoon ang hinihiling ng lumang tipan. Okay? Offer our sacrifices in the new and living way. Pag sinabing new, hindi na yung dati. Okay? New, hindi na yung dati. Hindi rin panahon Old Testament, no? Pag sinabi namang living way, hindi ceremonial, but more on realities of life. Amen po? Buhay talaga. Amen? Yan. Tignan po natin, ano yung mga yun? Number one, na binanggit po sa verse po natin is sacrifice of praise, fruit of our lips. Okay? Dati tupa, hayop. Okay po? Regularly, iniyahan ko. Wala na, tinupad na nga ni Lord eh. Si Lord nga yung pinakakatuparan nun. Eh ano ngayon ang gagawin natin? Since tayo na ay sa bagong tipan na nasa ating Panginoong Yesus, meron pa rin tayo i-offer. Ano yun? The sacrifice of praise. Sabihin po natin, praise. The sacrifice of praise. The fruit of our lips, giving thanks to God. Oo, hindi na nga tayo naghahandog ng mga hayop, subalit dapat tayong maghandog ng mga papuri. Mga papuri sa Panginoon na nanggagaling sa ating mga lips. Okay? Sabi po ni Paul,
to offer your bodies as a living sacrifice. And one part of our body is our lips. Offer it to God as a living sacrifice. Amen? Offer a sacrifice of praise, papuri sa ating Panginoon. Alam niyo po, sa China at sa ibang extreme Muslim countries, persecuted ang mga Christians. Nilulusog yung kanilang mga church underground. Kahit underground, nag-church service kayo, baka nagpepero sa underground, kunyari sasali, kunyari Christian, yung pala, spy. Bigla na lang papatawag kayo, bigla ka nalang a-arresto din. Okay? Ganyan. Sa Iran, hindi pwedeng ma-expose ang mga Christian doon. Sa Nigeria, yun ang pagmababasa natin sa mga, dito pa sa social media, hindi lang pine-persecute ang mga Christians, they're also killed. Mapatay sila. Okay? Hirap sila. Sa China, persecuted ang mga Christians. Pero alam niyo po, ang fastest growing church ngayon ay nasa mga ganitong lugar. Hindi natin namamalaya. Hindi natin namamalaya sa China. May mga kubuhos doon ng mga churches. Pag nanonood naman ako sa YouTube, napakaraming mga Iranians na testimony kung paano nila nakilala si Jesus. Ang Iran ay isang Islamic state. Matindi ang Islamic state. Mas mahigpit yun kaysa sa mga Muslims na katulad na sa Saudi Arabia. Mas mahigpit pag sinabi Islamic state. Bakit? Maraming Iranians po nakakakilala sa ating Panginoon. Bakit po sinabi ito? Isa sa may pagpasalamat natin sa Pilipinas, malaya tayo. Mag-meet together, sumamba sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon. Malaya tayo, ipakilala natin, we are Christians. You can stand there in the street and preach the gospel. Walang mahuhuli sa'yo. Okay? Kaya yung the sacrifice of praise, the fruit of our lips, dapat namumuna tayo dyan. Amen po ba? Dahil walang mahuhuli sa'yo. Okay? Walang magpapanta sa'yo. Noong panahon po ng aklat ng mga Hebrews, isa yan sa mga challenges nila. They are being persecuted, and also may mga false teachers na ali-aligid sa kanila. Okay? Pero sinabi ng Book of Hebrews, sabi ko nung author, magpuri kayo sa Panginoon. Mag-alay kayo ng mga papuri at pasasalamat sa Diyos. Amen. Nang si Jesus ay pumapasok po sa Jerusalem, nakasakay sa isang asno, kumakaway yung mga tao at nagpupuri na, Hosanna to the Son of David, blessed is He who comes in the name of the Lord. Itong mga religious leaders, mga Pharisees, sinabi sa kanya, awatin mo ang mga alagad mo sa pagsisigaw ng ganyan. Awatin mo sila sa mga papuring ganyan sa'yo. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, pag hindi sila sumigaw ng ganyan, ang mga bato ang sisigaw. Amen po? Yan. So let's continue to offer a sacrifice of praise to the Lord, the fruit of our lips. Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, malaya na tayo makapag-e-express ng ating mga papuri at pagsamba sa Kanya na nanggagaling sa ating puso at na nanggagaling sa ating mga labi. Amen. Magpuri tayo sa Panginoon. Sambahin natin siya sa Espiritu
at katotohanan. Okay. Ang pagkakaiba, dati, external ang seremonya, ang labas. Ngayon, internal. Nang dumating ang ating Panginoon sa Kristo, tinupad na lahat, okay? Wala nang external ceremony, kundi internal. Nanggagaling na sa ating kalooban. Nanggagaling na sa ating puso. Amen po. Alam niyo, sabi ng ating Panginoon, sabi niya, ang sabi niya is, kung ano ang laman ng iyong puso, yun ang naibibigkas ng iyong mga labi. Amen. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So therefore, praising God with our lips is internal. Na ito'y dapat galing sa ating mga puso. Okay? Galing sa ating mga puso. Hindi na siya panlabas tulad ng dati. Kung hindi ko tayo nagpupuri sa Panginoon, ito'y binibigkas ng ating bibig at nanggagaling sa ating mga puso. Kita niyo sabi ni Haring David, from our lips. Sabi sa Psalms 34, verse 1, sabi ni Haring David, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Okay? Pagpapalain ko ang Diyos sa lahat ng oras at ang papuri niya ay palaging nasa aking mga bibig. Amen. Amen. Sa mundong ito, kayo ang inaasahan ng Diyos na magpupuri. He saved you. He makes you as His own. Ginawa na kayong bayan niya upang ihanda kayo sa pagpupuri sa Kanyang pangalan. Amen? Amen? So sa mga tuwid, dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, hindi na ceremonial ang ating pagsamba, kundi it's for an internal, nanggagaling mismo sa puso natin. Amen. Sabihin na sa katabi mo, sa puso. Sa puso. Yeah. Hindi lang yun. Internal, ano po? With sincere hearts. Bakit? Kasi, noong unang panahon, sa lumang tipan, maaaring nag-ahahandog sila sa templo dahil tinatawag lang sila siguro ng tradisyon at ng kultura. Okay? Posibleng ganon. Okay? Kaya nga sinabi sa aklat ng Hebrew, with sincere heart, kasi hindi na panlabas, hindi na kasama yung outside pressure. Hindi na dahil sa inudyokan ka, o dahil part ng tradisyon ng pamilya mo, o dahil kultura ng isang bansa. Kung hindi, mag-o-offer ka ng sacrifice na nanggagaling mismo sa matapat mong puso. With sincere hearts. Now, ibig sabihin, Pastor, yung mga nag-ahandog noon, wala sa puso nila yung ginagawa nila. Hindi naman. Hindi naman lang. Pero iba nag-ahandog sa templo na galing sa puso nila. Totoo. Kaya itong problema. Ang problema nga kasi, binago na ni Lord. Amen po? Tapos na. Sabihin natin, tapos na. Tapos na, iniba na nga. Hindi na old, kundi new na. Amen? Yun. Kaya nga sinabi sa aklat ng author ng Hebrews na let us draw near to God with a sincere heart and with a full assurance that faith brings. Having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water.
Paano daw tayo lalapit? With sincere hearts. Hindi sinabi with perfect heart. Sincere heart. Kung ano yung nararamdaman, sabi po natin, nararamdaman. Kung ano talaga yung gusto mo, yung nararamdaman mo, kung ano ka. Sa totoo naman, wala naman tayo maililihim sa Diyos eh. Sa katunayan, bago ka pa nga lumapit, alam na ni Lord ang sasabihin mo. Ngunit ang ano Lord is with sincere heart. Totoo. Sa puso natin. Amen? Hindi lang yun. Hindi lang with sincere heart, kundi with assurance of faith. Amen? With assurance of faith. Na tiyak tayo. Okay? Tiyak tayo. Noong unang panahon, kapag pumasok ang dakilang saserdote sa dakong kabanal-banalan at ibibisik ang mga dugo ng hayop sa mercy seat, yung mga tao sa labas, parang ano yan eh. Alam ni Artemis, yung galing sa buwan. Ang mahirap kasi kapag ang space shuttle galing sa space at papasok na sa Earth, ang delikado nun, pagka siya dumaan sa atmosphere, tama po. Pag dumadaan na siya sa atmosphere, nagliliyab yun, putol ang communication sa baba. Within 6 minutes, putol yun. Walang communication. Anong ginagawa ng mga nasa baba? Nagpe-pray. Naghihintay ng signal. At after 6 minutes, biglang Artemis, calling Artemis, please sabihin, Artemis. This is, yun, yung hinihintay nila. This is Houston, this is Artemis, ayun. Nakaka-survive sila dun sa dun sa atmosphere. Pagpasok ng dakilang saserdote, winisip, mga tao sa labas, naghihintay yun. If God will accept it or not. Okay? Based sa tradition, may times na yung high priest, hihilahin na lang palabas. Kasi walang pwede makapasok sa lakong high priest. Hihilahin na siya palabas, wala na siyang buhay. Okay? Nakawa niyo? Wala na yung buhay. Maaaring may naging problema sa offering or what? Okay? But, yung ginawa ng ating Panginoong Jesus, sure tayo. Sabihin niyo po sa kalabi niyo, sure tayo. Hindi para nasa ibaba ka, naghihintay ka. Naghihintay niyo pa, makakasurvive kaya o hindi. Sure tayo. Once na lumapit tayo sa Diyos, sure tayo. Kaya nga lagi sinasabi na, kaya nga binasa natin verse kanina, let us draw near to God with assurance of faith. Bakit? Sure tayo. Why? Because when Jesus offered His life, it was a perfect sacrifice. It was a perfect sacrifice. Sabihin mo natin, perfect sacrifice. Kaya sabi ng aklat ng Hebreo, hindi dugo ng bisino o dugo ng kambing o dugo ng hayop ang ibinisik, kung hindi dahil sa Panginoong Jesucristo, ang kanyang dugo mismong banal. Okay? Ang dugo mismo ng Panginoon ang inihandog niya. At ang Panginoon, hindi siya sa mga templong gawa ng tao pumasok siya sa langit mismo. Hinandog ang kanyang dugo. Perfect sacrifice. That's why pagpapasok tayo sa trono ng biyaya ng Diyos, meron tayong assurance of faith because what Christ has done. Kaya nga, pag mananalangin tayo sa Panginoon, sa pangalan ni Jesus,
Okay? Magkaroon tayo ng confidence. Magkaroon tayo ng confidence. Assurance. Tanggap ni Lord. Amen? Amen po? Tanggap ka ni Lord. Sabihin mo sa kanila mo, tanggap ka ni Lord. Wala na yung dati. Sa lumang tipan, nananansya sila. Pero ngayon, hindi dapat gawin yun. Huwag kang papasok sa trono ng biyaya ng Diyos na nananansya ka. Amen? Dahil inihandog na ang Panginoong Jesus at sa kanyang sakripisyo, in His death, burial, and resurrection, in His blood na naglinis sa ating mga kasalanan. Makapapasok tayo sa trono ng biyaya ng Diyos ng may katapangan at lakas ng loob dahil sa dugo ni Jesus na naglilinis sa ating mga kasalanan. May assurance na tayo. Amen po? Yan. Praise God. So, ano po? Sabi po diyan is yung heart strengthened by grace. A heart strengthened by grace. Makapapasok tayo sa trono ng biyaya ng Diyos sa pusong pinalalakas ng biyaya niya. Not by law, not by works, but by grace. Amen po? Yan. Heart strengthened by grace, hindi yung dahil sa mga ceremonial rituals. No, bigyan ko po kayo ng background. Ang problema po sa aklat ng Hebrews, dalawa. Una, yung mga Hudyo. Yung mga Hudyo, meron silang batas tungkol sa pagkain. Meron silang mga dapat kainin at meron silang hindi dapat kainin. Ang problema, dahil sa pagkain, yung pagkain nila ng mga bagay na ito, ina-associate nila yun sa pagtanggap ng Diyos sa kanila. Pangalawa, yung mga pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan sa mga Hentil naman. Merong mga pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan na hindi dapat kainin. Okay? So may mga batas sila tungkol sa pagkain. Therefore, may mga bagay kapag hindi mo kinain para mas holy ang dating mo. Pakuha niyo po? Parang may mga batas tungkol sa pagkain time na yun. At may meron tayong mga religion ngayon na masyado nilang siniseryoso yung tungkol sa pagkain. Huwag kakakain ng ganito, huwag kakakain ng gano'n. Okay? Naging issue yun sa aklat ng Hebrews. Kaya nga, sinabi dito ng author sa aklat ng Hebrews, lumapit tayo sa Diyos na ang puso natin ay pinalalakas ng kanyang grace. Not with ceremonial rituals, not with ceremonial foods. Amen po? Ito pa. Meron pang isang problema sa Bible na nakalagay po sa Romans chapter 2 verse 29 na in-address ni Apostol Pablo. Sabi niya, no, a person is a Jew who is one inwardly, okay? And circumcision is circumcision of the heart by the Spirit, not by the written code. Such a person's praise is not from the other people, but from God. Ito naman yung issue ng pagtutuli. Posibleng isa yung problema ito ng mga Kristiyano sa aklat ng Hebrews. Na itong mga Judaizers, pinetwersa sila, lalo yung mga Christians, yung circumcision. Okay? Pero sabi ni Apostol Pablo, hindi. Okay? Hindi na kailangan. Sabi niya,
Ang kailangan ngayon ay yung circumcision of the heart, pagtutuli ng ating puso sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, not by the written code, the law. Okay? Yan. Kaya, ano pang sabi? Sa Romans chapter 14, verse 17, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, okay? But of righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Amen? Yan, sa mga problema nila. So therefore, makikita po natin dito yung ina-address ng author sa na ang paglapit natin sa Diyos ngayon ay hindi na base doon sa mga ceremonial rituals na ginagawa ng lumang tipan, kundi dahil na sa biyaya ng Diyos dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. May isang kinakanta tayo noon. Kung naalala nyo, kanta natin na only by grace can we enter. Only by grace can we stand, not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Naalala niyo po yun? Sa pamagitan lang ng biyaya niya, tayo pumapasok sa kanyang presensya dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Ganun din ang ating papuri sa Panginoon ay hindi na rin confined sa isang lugar. Amen? The sacrifice of our praise, giving thanks to God, whatever the fruit of our lips, na nagpapahayag, nagpapasalamat, nagpupuri sa Diyos, hindi na rin confined sa isang lugar. Okay? Yan ang diniscuss ni Jesus at ng babaeng Samaritana. Tignan natin yung diniscuss nila. Sabi niya sa John chapter 4 verse 19 to 23, sabi ng babaeng Samaritana, Sir, the woman said, I can see that you are a prophet. Okay? Our ancestors worship on this mountain, sabi ng babae. But you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. So the Samaritan woman is talking for a specific place. Sabi niya, yung mga ancestors namin, dito daw po kami. Samantala kayong mga Hudyo, ayon sa mga ancestors nyo, dapat mag-worship kayo sa Jerusalem. And Jesus said, Woman, Jesus replied, believe me, a time is coming. Sabihin po natin, a time is coming. A time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. Sabi ng Panginoong Yesus, sabi niya, babae, dumarating na ang panahon na sasambahin niyo ang Panginoon hindi dito sa Jerusalem, sa bundok na ito, at hindi rin sa Jerusalem. Ibig sabihin, ang pagsamba sa Diyos ay hindi na confined sa isang place. Amen po? Sabi niya, you Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know. We do know, for salvation is from the Jews. Okay? Yet time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For they are kind of worshipers the Father seeks. Amen? During the Old Testament, kailangan nasa loob sila ng templo o pupunta sila sa templo upang makapagsagawa sila ng anumang mga rituals bilang pagpapahayag ng kanilang pagsamba. But the problem, the temple was destroyed in 70 AD. Kasi sila hahanap ng templo ngayon. Hindi nila alam, wala na yun. Nagkaroon na tayo ng bagong tipan.
that you became the temple of God. Amen? Through the Lord Jesus Christ. Do you not know that your body is the temple of the Spirit of God? That the Holy Spirit is living in you. And worship the Father in spirit and in truth. So sa mga Katolik, sinabi niya, offering a sacrifice of praise is not confined in one place. We can worship the Lord anytime, anywhere. Amen? Dahil ang Diyos is omnipresent. Sakop niya ang lahat ng lugar at lahat ng panahon at lahat ng oras. Why? Because what Christ has done. Because Jesus died on the cross and He rose again. Yung pong physical, literal temple na pinaggagawaan ng seremonya, wala na yun. Amen? Amen po? So therefore, our praise, our worship is not confined in one place. At ano ba po? Naging priest kayo ng New Covenant. Sabihin niyo po sa katabi niyo, you are a priest. Oo, we became priest of the New Covenant. Bakit? Okay. Sapagkat tayo ang nagre-render ng service, worship, and praise to the Lord. Noong unang panahon, ang mga priest ang gumagawa nito. Mga selected, chosen priest sa Old Testament doon sa temple. Sila yung nag-o-offer ng offering mo. Sila yung sila yung mga nagdadala ng handog mo. Okay? Sila yung namamagitan sa'yo. Amen po. Para sa Diyos. Ibig sabihin, may namamagitan sa'yo. Subalit, ngayon, ng ating Panginoon, when He died and He rose again, siya'y muling nabuhay. Tayo ay hiniran niyang maging Kanya at tayo ay naging priest. Ibig sabihin, malaya na tayo makapapasok sa presensya ng Diyos because of Him, and we can now offer our sacrifices to God directly. Therefore, we are the priest ourselves. Pero isa lang ang dakilang sacerdote. Amen? It's Jesus. Okay? He is the high priest of our confession. Amen? So tayo po ay mga priest because we render sacrifices and offerings to God directly through the Lord Jesus Christ. Amen po. Amen? Malaya na tayo makapapasok sa trono ng Diyos at tayo mismo mag-alay ng ating mga papuri. The fruit of our lips, giving thanks to God. Everything na iaalay natin sa Diyos, tayo mismo ay makapapasok sa trono niya, makapapasok sa presensya niya, at tayo mismo mag-aalay nun. So we become priests because of the Lord Jesus Christ. Kaya nga anong sabi ni First Peter, sabi ni Peter, but you are a chosen generation, a royal priesthood, and a holy nation, a peculiar people belonging to God. Amen? Amen po? Praise God. Kaya hindi ka nahahanap ng priest para magkumpisal. Nung araw, ganyan tayo, di po ba? Hahanap pa tayo ng priest para magkumpisal. Kailangan kasi yung magitan sa atin. Hindi na po. Because of the Lord Jesus, you can now directly approach the grace, the throne of God with confidence. Why? What Jesus has done for you. And because of Jesus, we become priests of God. We can offer sacrifices to God directly in Jesus' name. Amen po?
Amen? So therefore, sabi po ng author ng Hebrews, meron tayong sacrifice na ino-offer. Let's offer to God the sacrifice of our praise, giving thanks to God. Hanggat may bibig, magpuri sa Panginoon. Amen? Hanggat may kamay, pumalakpak. Hanggat may paa, magsayaw sa Panginoon. Amen? Nung nakita ni Haring David yung akot ni Covenant, sinayawan niya yun. As an expression of his gratitude. No? Na yung akot ni Covenant nakarating sa kanila, nakuha niya. Sacrifice of praise. Ano pa po ang sabi po na merong better impact tayo ngayon. Dati, during the Old Testament, nag-offer sila kay Lord sa temple. Basta magampan na lang kanila mga religious rituals. Amen? Pansarili. Pansarili, no? Para sa kanilang ikalilinis. Okay? But now, dahil ginawa na ni Jesus na sa pamamagitan ng kanyang dugo, nilinis na tayo ng Panginoon, meron tayong better impact. Ano yun? Una, sabi sa binasa ko natin, and do not forget to do good. Huwag nating kalimutang gumawa daw ng mabuti sa iba. Goodness. Kabutihan. Amen? Nung lumang tipan, ritual lang talaga yung sa kanila, para lang sa kanila. Pero yung pala, ngayon, dahil sa ating Panginoong Kristo, hindi lamang pagsamba sa Panginoon, kung hindi ang paglilingkod din natin sa kapwa, ay may tuturing din na pagsamba. Kaya nga binanggit din ang author niyo, do not forget to do good. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti. Because goodness is the fruit of the Spirit. Sabi sa Galatians chapter 5 verse 22. Pairanin po natin yung kabutihan. Kindness to others. Paggawa ng mabuti. Amen? Amen? Remember what Jesus said? You are the light of the world. And you are the salt of the earth. Ang ilaw ay hindi inilalagay sa ilalim, kung hindi inilalagay sa lalagyanan upang makita ang kanyang liwanag. Ang asin, pag nawalan na ng alat, ano bang pakinabang nito? Amen? Ang alat ng asin ay hindi para sa kanya. Ang alat ng asin ay para doon sa mga makalalasan. You are the light of the world and you are the salt of the earth. Paggawa ng mabuti. Meron akong mga ilang practical na nilista nitong practical steps. Gumawa din tayo ng kahit small or big acts of service. Kahit maliit, malaki o maliit na, paglilingkod, sabi ng ako. Magkaroon tayo ng tamang kaisipan na matuwid, upang magbunga ito ng matuwid na action. Okay? Minsan gamitin po natin ang ating wisdom na ating mga pagpapasyahan, ay isipin naman natin ito ba'y makakinabang din para sa iba. Hindi lang yun tayong makikinabang. Amen? Amen? Kung mag-iisip tayo, may pag-iisipan tayo, ito ba'y makikinabang din ba ang iba rito? Be the light of the world and be the salt of the earth. Sabi ng Matthew, Okay. Sabi ng Matthew chapter 23 verse 4, alam nyo, yung mga religious leaders, ito ang sinabi ng Matthew. Sabi nila sa mga religious leaders ng unang panahon, sabi, for they bind heavy burdens, hard to bear,
and lay them on men's shoulder, but they themselves will not move them with one of their fingers. Sabi gano'n ng Panginoon, no? Tingnan niyo yung mga religious leaders natin. Nagdadala sila, nagbibigay sila ng mabigat na pasanin sa mga tao. Nagbibigay sila ng mabigat na mga pasanin na dapat sundin, na sila, maging sila mismo hindi nila ginagawa. Amen? Maging sila mismo hindi nila ginagawa. So therefore, ano pong ibig sabihin po nito? Ang pagsamba po natin, paghahandog natin sa Panginoon, nagbibigay ito ng impact sa ating buhay. To do good to others. Huwag po natin kalimutan gumawa ng mabuti sa iba. Hindi lang po yun, kundi generosity as well. Sabi po sa binasa po natin, share with others. Share with others. Isang dahilan kung bakit tayo lubos na pinagpapahala ng Panginoon kasi nagiging blessing tayo sa ibang tao. Sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8 to 10, sinabi nito ni Apostol Pablo, when we exercise generosity, sinabi niya, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tulad ng nasusulat, siya'y masaganang nagbibigay sa mga dukha at ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Tingnan po, pakinggan po natin ito. Ang Diyos na nagbibigay ng binihing itatanim at pinapay na makakain, ang siya rin magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Okay? The Lord will bless you because you bless others. And as you bless others, the Lord will bless you. Amen? Yan. Habang pinagpapalaan natin ang iba, dahil sa ating mga ani, lalo tayong bibigyan ng Panginoon ng binhing itatanim. Amen po? That's generosity. Na kanya pong in-encourage para sa atin. Amen po ba? So the sacrifice of our lips, let's give thanks to the Lord as our offering. Let's do good to others. And let's be generous and share with others. Why? Because ano sinabi sa verse natin kanina? Ito yung mga bagay na nalulugod ang Panginoon. Di ba binasa natin kanina? Sapagkat sa mga ganitong mga bagay, dito nalulugod ang Panginoon. To do good and to be generous with others. Amen? Ito ang mga katangian na ipinapakita ng mga taong naligtas na. Hindi po natin naligtas na. Sumunod, na sinabi ng author is recognizing spiritual authority. Sinabi nito ng author ng Hebrews, huwag niyong kalimutan ang mga taong namuno sa inyo. Submit to their authority. Why? Kasi nga may mga Judaizers. Merong mga Judaizers, mga false teachers na hinahatak silang pabalik sa lumang estilo, no? Sa old covenant. Patuloy silang hinahatak pabalik sa old practices. Itong mga rinid. At marami sa kanila ang posibleng matangay kasi nga unang-una dahil sa kanilang mabigat na persecutions, pwede nilang maisip natin na parang walang nangyayari. Sumama lang ako sa kanila, baka sakaling may mangyari. Dahil sa mabigat na persecution nila. Kaya
encourage ng, anong sabi ng author? Obey your spiritual leaders. Obey them. Hindi nila kayo ipapahamak. Bakit? Kasi pag sinusunod nyo sila, submit to their authority. Upang ang kanilang mga trabaho ay maging joy, hindi maging burden. Amen po. Amen? You pray, we pray for our leaders. Kaya nga yung author ng Hebrew, sabi niya, also pray for me. Panalangin niyo ako. Panalangin ninyo, obey your spiritual authority. Amen po. We must also pray for our pastors. Amen. We must also pray for our leaders. Si Apostol Pablo, batikang apostol na yan. Lumakad yan na malapit sa Panginoon. Lagi niyang tinatagubilin, pray for us that God will give us the power to open our mouth. Amen po. Ipanalangin po natin yung mga leaders natin. Ipanalangin po natin yung mga pastors natin. Sapagkat yung mga pagsubok na kinakaharap ninyo ay hindi po kaiba sa pagsubok na kinakaharap ang mga gagawa ng Panginoon. That's why ipanalangin din po natin siya. Amen po ba? Amen? Sino ba itong mga leaders na ito na tinutukoy sa verse na ito? Makikita natin ito sa Hebrews chapter 13 verse 7. Ito yung binanggit ng author. Remember your leaders who spoke the word of God to you. O, hindi mga spiritual leaders nila. Okay? Remember your leader who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Imitate their faith. Amen? Pakisabi ko sa katabi, mag-pray din po natin si Pastor Don. Praise the Lord. Pag-pray po natin si Pastor sa pagsabi po. Sa tabi, pag-pray po natin yung mga children's teacher, pakisabi. Sa kalibila, pag-pray po natin ang mga ushers, pakisabi. And lastly, pakisabi sa kabila, pag-pray natin ang mga music ministers. Bakit? Mga leaders po sila. Pag-pray po natin ang mga dance, pakisabi. O yan, yan. Bakit mga leaders sila eh? Kailangan nila yung panalangin. Amen? Para sa pagsayaw nila, hindi sila matapilo. Aalalayan sila nito. Di ba? Yan. Amen? Para maayos ang pagbibigay sa inyo ng mga communion emblems, para pagbiruksan nyo, hindi na kayo mag-struggle. Okay? Yan. Amen po. Pag-pray natin po siya. Doon pa sa old covenant, yung ginagawa ng mga ceremonies, may ganun. Wala. Vertical lang, horizontal. And lastly, dito po ako magano. Lahat kayo in-equip ni Lord to do His will. I believe that as long as you are a Christians, you are equipped by God. May gagawin ka sa Panginoon. At inihanda ka ng Diyos para. Sabi na sa binasa po natin verse, that great shepherd of the sheep equip you with everything good for doing His will.
hindi tayo ipalulusog ng Diyos na hindi niya tayo bibigyan ng armas at training. Remember, the Holy Spirit is in you. Ang banal na Espiritu ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Na siyang magtuturo sa atin, magpapaunawa sa atin, magbibigay sa atin ng kakayanan upang magampanan may sagawa natin ang kalooban ng Diyos para sa atin. Upang ihanda tayo ng Diyos sa takbuhing inihanda niya na sa atin noong una pa man. He will equip you and we are equipped by God. May kaya kang gawin. At pag natuklasan mo, lapit ka kay Pastor, sabi mo, Pastor, parang kaya may bagay dito. Assign mo nga ako dito. Praise God. Amen? You're all welcome. Dahil in-equip kayo dito. So ito po yung ating action number 1. Use your freedom in Christ to praise, worship, and serve the Lord. Malaya tayo sa bansang ito, samantalahin natin. Walang magbabawal sa atin. Gamitin natin ang kalayaang yan, hindi sa ano pa mang bagay, kundi gamitin natin sa pagpupuri, pagsamba, at paglilingkod sa Panginoon. Secondly, help those who are in need. Magtulungan tayo, mga kapatid. Magdalahan ng pasanin. Magdamayan. Maging generous po tayo sa bawat isa. Huwag natin ipagkait kung kaya natin tulungan. At tulad ng binasa natin kanina, di ba? Remember those who are in need and be generous. Dahil sa gawain ito, dito nalulugod ang Diyos. Amen? Pinalaya na tayo ni Kristo. Pinalaya na tayo upang magkaroon tayo ng kalayaang gawin ang kanyang kalooban. And lastly, pray for your church leaders. Sabitin niyo sila sa panalangin. Anytime na manalangin po kayo. Amen? Tayo pinanalangin sa Panginoon. Lord, marami pong salamat sa araw na ito sa inyong mga salita. Dinadalangin po namin, Panginoon, na ang mga bagay nito na napakinggan po namin, Panginoon, tulungan niyo po maunawaan kami. We pray, Lord, na ihanda mo kami mga puso upang sa pagbibigay sa inyo, sacrifice our praise, the sacrifice of praise, giving thanks to God, to be a blessing. Help us, Lord, na maging pagpapala rin po kami sa ito. At maging kasangkapan po ninyo para sa inyong kalooban na magaganap dito sa buhay na ito. Tayo pong lahat ito kayo. Umawit po tayo ng isang awitin. Sacrifice of praise, the fruit of our lips, giving thanks to God. Malaya tayo, pinalaya na tayo ng Panginoon. Magbigay tayo ng offering kay Lord ng pagsamba sa Kanya. Amen? Sambahin po natin ang Panginoon. I choose to worship the Lord, worship Him, in spirit and in truth. Ito ang pagsamba natin sa Diyos sa wakas na ito. Offer our lives to the Lord. Let's offer the sacrifice of praise, worship, giving thanks to God from our lips. Hallelujah. Let's sing the song. Outside your gates and
Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your faithfulness. Hallelujah. In Jesus' name, amen. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord! Ating lahat ng mga po, praise God. At sa oras po nito, tayo rin po ay dadako. Okay po, sabi po natin kanina, isa rin po sa pag-aalay natin ng sacrifice sa Panginoon ay yung paghahandog natin ng ating mga kaloob. Amen? Yan. So sa oras na ito, ihanda po natin yung ating mga pagkakaloob sa Panginoon. At sa oras na ito ay lalo na po sa ating pong mga nasa online, yan po ang mga pamamaraan kung paano tayo makapagbibigay sa ating pong church. Yan po, sa Maya, sa GCash, BPI o Metrobank, ayan po. Yan po, yan po yung mga information para maging daan sa pagkakaloob po natin sa ating Panginoon. Amen? So tayo po lahat ay manalangin. Ihandog natin sa Diyos ang ating mga pagkakaloob at magpasalamat sa Kanya pong kabutihan at katapatan sa ating buhay. Tumayo po tayong lahat. Dear God, sa oras na ito, ihandog po natin sa inyo ang aming mga kaloob nang may kagalakan sa aming mga puso at pagpapasalamat sa inyo pong katapatan sa aming buhay. Kayo, Diyos ang patuloy na nagpapala sa amin at kumakatagpo sa lahat ng aming mga pangangailangan. Na kayo nagpapala sa amin ang karunungan, O Diyos, upang kami po sa pagsisikap at pagtsatsaga ay maitamid po namin ang pangangailangan ng aming pamilya at makatagpo ang mga pangangailangan ito, O Diyos. Salamat sa pagpapala mo. Ganun din po, salamat din po, Lord, sa patuloy na pag-iingat mo sa aming mga kalusugan, sa pagpapagaling mo sa aming mga karamdaman, at sa pag-iingat at Lord, protection po ninyo sa amin sa aming mga sarili at karamdaman. Kaya ang mga kaloob na ito ay ihandog po namin sa inyo. Tanda ng aming pasasalamat. At ganun din po, tanda ng aming pananampalataya na kayo pong bahala sa mga pangangailangan namin. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Bago po tayo mag-closing prayer, patalastas po natin yung ating pong online prayer meeting na ginagawa po natin every Friday 7:30. Patuloy po kami nag-i-invite sa inyo na makasama po kayo sa pananalangin natin, yung prayer meeting natin tuwing every Friday. At huwag kayong magsasawang magpadala pa ng mga prayer request, mga pasasalamat, mga kahilingan sa amin. Pinagpe-pray po namin po yan at kasama namin kayo sa pagpapasalamat sa mga blessings sa tinanggap Diyos. So, we encourage you to join, participate, and support our online prayer meeting. Amen? Ganun din po, patuloy po na ipag-pray ninyo ang ating pong mga gawain, yung mga outreaches natin sa mga bata, okay, na ginagawa po natin. Mag-ministry po natin, pag-abot po natin sa mga children, continue to pray
for them, sa mga manggagawa po natin, panalangin po natin sila. Amen po. And then also, patuloy po natin ipag-pray din po yung ating pong, kung meron po kayong mga nais na buksan, na Bible study sa inyong mga lugar, okay? O di kaya naman ay gusto po ninyo na magkaroon tayo ng mga online groups, GC groups, para magkaroon po tayo ng mga Bible studies, o kung gusto nyo imbitahan po kami sa mga occasions na gagawin po ninyo sa inyong mga tahanan para may mag-share ng Word of God, huwag po kayong mag-atubili. Lumapit lang po kayo sa amin. Amen? So tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo, O Diyos, sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, malaya na kami makapapasok sa trono ng biyaya, O Diyos. At sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, makapag-aalay kami ng mga papuri na nanggagaling sa aming mga puso, papuri ng aming mga bibig, papuri na nanggagaling sa puso namin. Salamat po, Panginoon, at dahil sa kalayaang ibinigay sa amin ng Panginoong Hesus, malaya namin maipapahayag ang aming pagpupuri, pasasalamat at paglilingkod sa Panginoong Jesucristo, at malayang maipapahayag ang aming pagmamalasakit, pagtulong at pagkalinga sa aming kapwa. Salamat po, Panginoon. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Ang biyaya ng ating Amang Diyos at ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo at ang pakikisama ng Banal na Espiritu Santo ay sa ating lahat. Samahan tayo ng Panginoon sa mga lugar na ating pupuntahan. Samahan tayo ng Diyos sa pagpasok at paglabas sa ating mga tahanan. Maging pagpapala tayo sa mga lugar na ating pupuntahan. Anumang bagay, anumang lugar na tapaakan ng ating mga pagpapalain ng Diyos. Pagpalain tayo ng Diyos, maging sa paglakad natin sa ating pananampalataya. Ingatan tayo ng Diyos. Ingatan ang ating mga kalusugan, ilayo sa anumang mga sakit at karamdaman, at patuloy na gabayan ng Panginoon sa ating buhay. Ang biyaya, pag-ibig, pagpapala, kasaganahan at biyaya ng Diyos ay mapasa ating lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen.